Sa unang beses kong mag-report sa kampo, agad akong tinanong ng opisyal ng isang pribadong tanong. Kumusta ang aking relasyon sa iba? May kasintahan ba akong babae o lalaki? Natigilan muna ako. Huling iginiit ng opisyal. Nakaranas na ba ako ng matalik na gawain? Ulat po opisyal. Wala po. Sa tinatawag na matalik na relasyon, wala akong anumang pisikal o psikolohikal na pangangailangan. Iyon ay hindi kailangan. Ang paglabas ng hormone ay nakaaapekto sa paghuhusga. Napakabuti. Tinatanggap ka. Noong una ay nagtataka pa ako. Ano ang kinalaman ng pagiging sundalo sa matalik na gawain? Hanggang sa makarating ako sa unit, doon ko lamang naunawaan ang lahat. Sa panlabas ay isang kampo militar ito, ngunit sa totoo ay isang lihim na lugar. May maraming larawan ng magagandang babae sa pader na pinipili ng mga sundalo. At ang trabaho ko ay magbenta ng tiket sa may pintuan. Naalala ko ang mga patakarang sinabi ng opisyal. Bawat tiket ay nagkakahalaga ng 15 yuan. May limitasyong 15 minuto, ngunit sa panahong ito ng matinding inflasyon sa wasak na mundo, ang 15 yuan ay hindi pa makabili ng isang bote ng malinis na tubig. Ngunit dito, maaari kang makabili ng serbisyong hinahangad ng maraming sundalo. Mas nakapagtataka pa, ang limitasyong 15 minutong ito, kahit isang segundo ay hindi maaaring lumampas. Tinutok ko ang tingin ko sa pader sa tapat ng booth ng tiket. Iyon ay isang buong pader ng mga larawan. Siksik at tila umaabot sa daan. Sa bawat larawan ay isang napakagandang babae. May inosenteng estudyante, may kaakit-akit na propesyonal, may isang dalagang nakasuot ng sinaunang kasuotan. Mayroon ding modelong nakasuot ng mapangahas na bikini. Ang kanilang mga tampok ay napakapino. Ang balat ay maputi na halos parang malinaw. Sa kanilang mga mata ay may nakalalasing at misteryosong pagnanasa, na tila tumatagos sa papel ng larawan. At tuwirang nakatitig sa mga tumitingin sa kanila. Napaka-perpekto. Perpektong hindi na parang tao. Tinigan ko ang isa sa mga larawan. Isang mahabang buhok na dalagang nakasuot ng puting bestida. Nakangiting matamis sa kamera. Biglang lumiit ang aking mga balintataw. Ang bibig ng babaeng nasa larawan ay tila bahagyang umangat ng 1 milimetro, at ang kanyang titig mula sa tuwid na pagtingin ay naging bahagyang pailes, na parabang kumikindat sa akin. Agad kong ibinaba ang tingin sa hawak kong stopwatch. Ikalimang patakaran, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtitig ng lampas sa 10 segundo. Sa sandaling iyon, may narinig na mabilis na yabag mula sa dulo ng pasilyo, kasabay ng mabigat na paghinga, at tunog ng boto ng sundalo sa sahig. Agad akong bumalik sa loob ng tanggapan ng tiket. Isang batang sundalo iyon, mukhang nasa maagang 20 pa lamang. Ngunit ang kalagayan niya ngayon ay nakapangingilabot. Pawis na pawis ang ulo. Malalim ang mga mata. Ang mga mata ay puno ng pulang ugat. Ang buong katawan ay matinding nanginginig. Parang isang adik na inaatake ng pagnanasa. Sumugod siya sa harap ng bintana ng tiket. Mahigpit na kumapit ang 2 kamay sa gilid. Bigyan mo ako ng tiket. Paus ang tinig ng sundalo. May halong-halos baliw na pagnanasa. Habang sumisigaw ang sundalo, ay nagkakandara pa rin siya. Naglabas siya mula sa dibdib ng gusot-gusot na mga papel na pera. Malakas niya itong ibinagsak sa may bintana. Ito ang 15 yuan. Eksaktong 15 yuan. Ilang lumang bersyon ng 5 yuan at 1 yuan na papel na pera iyon. Puno ng mantika at may itim na bakas ng daliri. Hindi ko agad kinuha ang pera. Sa sundalong ito, wala ni tititing na katinoan ng isang tao. Tanging walang hanggang kasakiman at pagnanasa. Alamig kong sinabi pakita ang iyong pagkakakilanlan. Walang kwenta ang ID mo. Ako si Wang Dachui ng Infantry Battalion sa Sea Area. Si Official Leiting, ang nag-aproba sa pagpunta ko. Sigaw ng sundalo. Tumalsik ang laway sa aking mukha. Buksan mo agad. Kung hindi babarilin kita. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ang holster sa baywang. Ngunit napagtantong wala itong laman. Bago pumasok sa B area, lahat ng armas ay kailangang isuko. Mahinahon kong pinunasan ang laway sa aking mukha. Iniabot ko ang 15 yuan sa kaong bakal. Pinindot ko ang pulang pindutan sa tabi ko. Ang makapal na dobleng pinto ay dahan-daang bumukas ng kaunti. Isang kulay rosas na usok ang umagos mula sa siwang. Agad nitong binalot ang sundalo. Bahagya kong narinig mula sa loob ang isang mahinang, nakalulunod na tinig ng pagtawag. Kuya, sa wakas dumating ka rin. Biglang nang inig ang sundalong si Wang Dachui. Lumitaw sa mukha niya ang baluktot na galit. Naglabas siya ng ungol na parang mabangis na hayop. Gumapang at sumiksik papasok sa siwang ng pinto. Malakas na sumara ang pinto. Ibinaba ko ang ulo ko. Pinindot ko ang mekanismo sa aking kamay. Bahagyang inihilig ko ang stopwatch. Idinikit ko ang tainga sa malamig na salamin. Maganda ang soundproof, ngunit ramdam ko pa rin kasabay ng galaw ng segundo. Ang buong booth ng tiket ay tila sumusunod sa isang ritmo, na bahagyang nanginginig. Hindi iyon tunog ng kama na umaalog. Iyon ay tunog ng pagnguya. Ngasab-ngasab. Bahagyang humigpit ang mga daliri ko sa stopwatch. Bigla kong naunawaan kung bakit tinanong ng opisyal ang pribadong tanong. Tanging isang tulad kong walang interes sa pagnanasa ang makakaupo rito ng matiwasay. Kung sino mang normal na lalaki, marahil sa sandaling marinig ang tunog na iyon, ay mababaliw at susugod papasok. Nakaupo ako sa luma at sirang upuan. Habang lumilipas ang oras, nagbago ang mga tunog sa likod ng nakasara na pinto. Nawala ang mapang-akit na halakhak. Napalitan ito ng mabigat na pagbangga, at tunog ng likidong mabilis na dumadaloy sa tubo.
Sinilip ko ang stopwatch. 13 minuto at 45 segundo. May natitirang 1 minuto at 15 segundo. Ayon sa patakaran ng taga-benta ng tiket, kailangan kong eksaktong sa ika-15 minuto. Pindutin ang kampana ng pagpapatigil. 1 segundo ng maaga ay paglabag. 1 segundo ng huli ay pagpatay. Bakit 15 minuto? Mabilis na umiikot ang isip ko. Ang tagal ng kilos ng tao ay iba-iba. Ngunit hindi iyon ang sukdulan. Bakit kailangang eksaktong-eksakto ang oras? Maliban kung ang 15 minutong iyon ay hindi haba ng serbisyo, kundi isang ligtas na hangganan. Paglampas ng 15 minuto ay may magbabago. Muli kong sinilip ang stopwatch. 14:50 huling 10 segundo na lang. Biglang may matinis na sigaw mula sa loob ng pinto. Huwag umalis. Bigyan mo pa ako ng kaunti. May pera pa ako. Boses iyon ni Wang Dachui. Hindi iyon tunog ng kasiyahan. Tila ba dumaraan siya sa isang malupit na pagkales. Ang mga daliri ko ay nakabitin sa ibabaw ng pulang pindutan ng kampana. 14 na minuto at 58 segundo. 14 na minuto at 59 na segundo 15 minuto. Sumabog ang matinis na tunog ng kampana sa pasilyo. Umalingaw hanggang sa malaglag ang pintura ng pader. Walang pag-aalinlangan kung pinindot ang buton ng pagbukas. Biglang bumukas ang pinto. Lubos na kadiliman ang nasa loob. Nawala na ang kulay rosas na ulap. Isang matapang na amoy na lang ang natira. Palamig kong sinabi sa mikropono. Lumabas ka tapos na ang oras. Makalipas ang ilang segundo, isang kamay ang pumapit sa hambo ng pinto. Ang kamay na iyon ay maputlang walang dugo. Nakausli ang mga asul na ugat. May nakasingit na kulay rosas na laman sa ilalim ng mga kuko. Sumunod na gumapang palabas si Wang Dachui. Nang makita ko iyon, bahagyang nang inag ang aking mga mata. Ang sundalong bago pumasok ay marahasman. Ngunit matipuno pa rin. Ngayon ay parang mamyang tinuyuan ng likido. Pamayat siya ng husto. Ang dating sakto na uniforme. Ngayon ay maluwag na nakalaylay sa kanya. Ngunit ang mukha niya ay may malubhang anyo ng kasiyahan. Nakadapa si Wang Dachui sa sahig. Ang katawan ay patuloy na nanginginig. Napansin ko, ang kanang kamay ni Wang Dachui na nakahawak sa hamba. Kulang ng isang hinliliit, walang dugo sa sugat. Sa halip ay nababalutan ito ng kalahating malinaw na malagkit na likido. Maayos at pantay ang hiwa. Ang daliri mo. Natigilan si Wang Dachui. Iniangat ang kamay at tiningnan. Hahaha iyon. Hahahatip iyon. Mahilig siyang kainin ang mga daliri ko. Pasuray-suray na tumayo si Wang Dachui. Malabong tumingin sa pader ng mga larawan sa likod ko. Itinuro ang babaeng nakapulang kipaw. Napakalambot at napakabango niya. Sinabi niya kung sa susunod ay magdadala siya ng mas maraming oras. Ipapakita raw nito sa kanya ang kanyang puso. Nag-isip ako sa loob. Bakit oras at hindi pera? Malamig kong pinaalis siya. Umalis katapos na ang transaksyon. Ang pananatili niya rito ay magdadagdag lamang ng panganib. Hindi nagalit si Wang Dachui. Siya ngayon ay nasa isang estado ng panghihina matapos ang matinding karanasan. Sumandal siya sa pader, at pasuray-suray na naglakad palabas ng pasilyo. Paulit-ulit niyang binubulong ang bukas. Bukas babalik ako. May 2 akong kamay. May 10 akong daliri. Habang pinapanood ko siyang maglaho sa dilim. Nakaramdam ako ng malamig na kilabot. Na gumapang pataas sa gulugad ko. Hindi ito pagpasok para magtamasa. Ito ay malinaw na paghahandog. Sa sandaling iyon, ang pintong kakasara pa lamang. Muling gumawa ng mahinang klik na tunog. Bigla akong napalingon. Hindi bumukas ang pinto. Ngunit mula sa ilalim ng siwang ng pinto ay dahan-daang lumabas ang isang piraso ng papel. Nag-alinlangan ako sandali. Kinuha ko ang sipit sa mesa. Maingat kong pinulot ang papel gamit ang sipit. Ang papel ay basa at may kulay rosas na malagkit na likido. Ang sulat dito ay baluktot at hindi maayos. Bagong ticket seller kuya. Mas mabango ang amoy mo kaysa sa kanila. Nagulat ako sa loob. Agad kong itinapon ang papel sa basurahan. At bumalik sa ticket hall. Kung tutuusin, kung si Wang Dachui ay ipinagpalit ang daliri para sa kasiyahan. Ano naman ang ipagpapalit ko bilang ticket seller? Kagagabi pa lamang nagsisimula ang lahat. At ayon sa schedule, may 48 pang nakaschedule ngayong gabi. Kinuha ko ang panulat, at isinulat sa unang linya ng logbook ang session. Kliyente Wang Dachui may abnormal na pag-iisip. Nagbayad ng 15 yuan at kanang hinliliit. Ang nilalang sa loob ng silid ay may mataas na talino at mapanukso. Iminumungkahi ang mas mataas na pag-iingat. Mula nang umalis ang sundalong si Wang Dachui. 6 na oras na akong nakaupo rito. Ang gabi sa lugar na ito ay hindi tahimik. Sa halip ang gabi ang tunay na umaga rito. Sa kaparangan sa araw, puno ito ng radyasyon at alulong ng mga mutadong hayop. Kailangang lumaban ang mga sundalo sa kanlungan para mabuhay. Pagsapit ng gabi, nakasabit ang kanilang buhay sa manipis na hibla. Bumabalik sila sa kuta, upang pumila para sa isa pang digmaang tinatawag na paglabas ng tensyon. Isang malaking kamay na puno ng kalyo at putik. Ang malakas na bumagsak sa bintana ng tiket. Naputol ang aking pag-iisip. Isang tiket para sa silid numero 3. Ang nagsalita ay isang veteranong may isang mata. Walang laman ang kaliwang butas ng kanyang mata. Wala siyang suot na eye patch. Sa madilim na butas ng mata ay may nakasingit na bowl ang salamin. Sinilip ko ang indicator light sa control panel. Ang pulang ilaw ng silid numero 3 ay mabilis na kumikislap. Ibig sabihin nito, ang automatikong sistema ng paglilinis sa loob ay nililinis ang bakas ng nakaraang kliyente.
Malamig kong sinabi. Ang silid numero 3 ay kasalukuyang nililinis. Wala akong pakialam. Papasok ako ngayon din. May tumulong laway sa gilid ng kanyang bibig. Siniksik niya ang perang may halagang 10 sa bintana. At mula sa bulsa ay naglabas ng isang kumikislap na gintong ngipin. Batay sa hugis tila ito ay tinanggal mula sa isang mutadong nilalang. O mula sa bibig ng isang malas na kasamahan. Ito ang tip. Pasingitin mo ako. Ayon sa patakaran bilang 12. Pahigpit na ipinagbabawal ang pagbukas ng pinto habang nililinis. Kung hindi ay maaaring kumalat ang kontaminasyon. Maaari kang maghintay o pumili ng ibang silid. Walang emosyon ang aking boses. Biglang naging malagkit at malaswa ang tono ng veteranong may isang mata. Pinakamalambot ang kanyang balat. Marunong pa siyang bumigkas ng aralin. Bahagyang kumaibat ang mukha ko. Ano klaseng kakaibang hilig ang pagbigkas ng aralin? Sa sandaling iyon, namatay ang pulang ilaw ng silid numero 3. Umilo ang berdeng ilaw. Oras na bayaran ang natitirang halaga. Agad na ibinagsak ng veterano ang natitirang pera sa mesa. At sabik na sumugod sa silid numero 3. Sa sandaling bumukas ang pinto, muli kong naamoy ang pamilyar na, matamis at nakasasakal na halimuyak. Sa mabilis na sulyap sa siwang ng pinto, nakita ko, ang pader ng silid numero 3 ay hindi matigas na metal, kundi kulay laman na rosas. Puno ito ng umbok na parang mga ugat, na tumitibok ng may ritmo. Sumara ang pinto, pinindot ko ang stopwatch. Pansamantalang bumalik ang katahimikan sa pasilyo. Daan-daang larawan ng magagandang babae sa ilalim ng ilaw niyan. Ay mukhang banal ngunit masama. Ang kanilang mga ngiti ay tila eksaktong sinusukat ng ruler. Bawat pulgada ng balat ay walang kapintasan. Malino kong naaalala ang patakaran bilang 5. Mahigpit na bawal tumitig sa mga larawan ng lampas sa 10 segundo. Bahagya kong inayos ang anggulo ng stopwatch. Sa may kantab na takip nito ay naaaninag ang pader ng mga larawan. Hindi ako nang ahas tumingin ng direkta, ngunit sa pamamagitan ng refleksyon. Marahil ay hindi iyon paglabag. Sa refleksyon ng takip, ang larawang kabilang sa estudyanteng babae ng silid numero 3 ay tila may kakaiba. Sa larawan dati ay nakatalikod ang kanyang mga kamay. Bahagyang nakayuko na parang nahihiya, ngunit sa malabong refleksyon ngayon, talino kong nakita na itinaas ng babae ang kanyang ulo. Hindi na bakante ang kanyang mga kamay. May hawak siyang bukas na aklat, nakaharap sa kamera. Malaki ang pagkakabukas ng bibig, parang nagbabasa ng malakas, o kaya ay sumisigaw, at ang kanyang mga mata ay wala sa kanilang pwesto. Ang kanyang mga mata ay nasa pahina ng aklat. Nanginginig ang kamay ko, muntik nang mahulog ang stopwatch. Agad kong inalis ang tingin. Malakas na tumibok ang puso ko sa dibdib. Totoo ba iyon? Naalala ko ang sinabi ng veteranong may isang mata. Marunong siyang bumigkas ng aralin. Posible bang ang larawan ay real-time na pagmamanman? Ang ipinapakita sa larawan ay siyang eksenang nangyayari sa loob ng silid. Puti ang likuran sa larawan. Samantalang sa loob ay madilim na pulang ilaw. Mas tila ito ay refleksyon lamang ng kanilang kalagayan. Upang patunayan ang hinala ko, gumawa ako ng isang mapangahas na hakbang. Kumuha ako ng maliit na bilog na salamin mula sa toolbox. Inayos ang anggulo, at itinapat ito sa sulok ng pader. Sa larawang may numerong 14. Ang numero 14 na ay isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. May hawak na malaking hiringgilya. May banayad ng ngiti. Kasalukuyang bakante ang silid numero 14. Nagkunwari akong inaayos ang talaan. Habang sa gilid, ay mariin kong tinitigan ang numero 14 sa maliit na salamin. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo hindi gumalaw ang larawan. 5 segundo, 6 na segundo sa ika-7 segundo. Nagkaroon ng pagbabago. Sa salamin ay biglang pumurap ang nurse na numero 14. Hindi iyon normal na pagkurap ng tao. Iyon ay parang pangalawang talukap. Isang kulay abong kalahating malinaw na lamad. Ang dumaan pailes sa gilid ng kanyang mata. Parang butiki o ilang uri ng amphibian. Kasunod nito ang kanyang leeg. Ay nagsimulang umikot sa paraang mekanikal at hindi natural. Hanggang tuluyang humarap ang kanyang mukha sa direksyon ng ticket booth. Kahit sa pamamagitan ng salamin, ramdam ko pa rin ang nakakakilabot na lamig, na umakyat hanggang ulo ko. Tinitingnan niya ako, may kamalayan ng bagay sa loob ng larawan. Alam nila kung sino ang tumitingin sa kanila. Alam din nila kung sino ang palihim na sumisilip. Mabilis kong tinakpan ang maliit na salamin. Tumulo ang malamig na pawis mula sa sentido ko. Sa wakas ay naunawaan ko kung bakit binibigyang diin sa patakaran na huwag makipagtitigan. Dahil kapag tinitigan mo sila, nagtatatag din sila ng koneksyon sa iyo. Nakikita ka rin nila. Bigla, isang kakaibang tunog ang pumasok sa aking tainga. Walang tao sa pasilyo sa oras na iyon. Hindi mula sa labas ang tunog, kundi mula sa loob ng pader. Ang ticket booth ko ay naka-embed na estruktura. Nakasandal sa core pipeline layer ng B area. Nararamdaman kong bahagyang nanginginig ang tabla sa likod ko. Kasabay ng isang mababang, ugong na parang awit ng balina mula sa kailaliman. Na parang may nagtulak sa akin. Kinuha ko mula sa ilalim ng mesa ang isang basyong salaming tasa. Isa ito sa mga naiwan ng dating ticket seller. Idinidiin ko ang bunganga ng tasa sa metal na pader sa likod ng booth, at inilapit ang tainga. Sa isang iglap, lumino ang dating malabong mundo. Hindi ito tunog ng makina. Gurgle gurgle. Tunog ito ng likidong dumadaloy. Sa ilalim ng mga tunog na ito, may bahagyang tinig na sumisigaw ng tulong. Tulong napakainit. Natutunaw na ako, habang ako ay nakikinig ng mabuti.
Biglang tila hinailan ng isang galami ang aking kaluluwa palabas ng katawan. At nakita ko ang nasa loob. Isang napakalaking magkakaugnay na labirint ng laman. Bawat sundalong pumapasok, sa katotohanan, ay pumapasok sa magkakaibang galami ng iisang halimaw. At ang mga magagandang babae sa pader, ay pawang anyong nilikha ng halimaw. Bawat galami ay sumisipsip sa pagnanasa ng mga sundalo, ng laman at maging ng kaluluwa. Tila iyon ang nagsisilbing pagkain ng halimaw. Biglang hinigpitan ng galami ang pagkakabalot sa akin. Dumating ang pakiramdam ng pagsakal. 9,527 ano ang ginagawa mo? Isang malamig na mekanikal na boses ang biglang umalingaw sa itaas. Bigla akong napatingala, nakita ko ang surveillance camera sa kisame ng booth. Na kumikislap ang pulang ilaw. Direktang nakatutok sa akin ang lente. Natukoy ang abnormal na pagtaas ng tibok ng puso ng ticket seller. Pakikumpirma kung may pag-atake. Abiso iyon ng AI system. Huminga ako ng malalim, at ibinalik ang malamig na ekspresyon na parang patay. Ulat walang pag-atake. Nakakita lamang ako ng mutadong daga kanina. Nagulat lang, natahimik ang camera ng ilang segundo. Bumagal ang pagkurap ng pulang ilaw. At umikot pabalik ang camera. Napahinga ako ng malalim sa takot. Maaaring may nalabag akong patakaran. Muntik na akong mamatay dito. Sa panahong ito ng wasak na mundo. Kaunti na lamang ang natitirang tao. Bakit mag-aalaga ng halimaw ang nakatataas dito? Sa sandaling iyon bumukas ang pinto ng silid numero 3. Lumabas ang veteranong may isang mata. Tapos na ang 15 minuto. Ngunit hindi siya nanghina tulad ni Wang Dachui. Sa halip na mumula ang kanyang mukha. Sa dating bakanteng butas ng mata, may nakasingit na kumpol ng kulay rosas na laman. Na bahagyang gumagalaw. Mukha itong bagong tubo, na hindi pa nabubuksang mata. Lumapit ang veterano sa bintana. Ngumisi siya sa akin. Nakita ko ang mga ngipin sa loob ng kanyang bibig. Sa dating puwang na nabungi, ay tumubo ang isang bagong ngipin. Ngunit hindi iyon ngipin ng tao. Iyon ay matutulis at siksik, na parang baliktad na tatsulok ng ngipin ng peteng. Ang sarap, sobrang sarap. Bata, dapat mong subukan pumasok. Pinagaling niya ako sa loob. Doon ako babalik sa mundo ng dragon upang maghiganti. Tumakad siya palayo ng mabibigat ang hakbang.